Ayan, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Magandang gabi, Sister Fe. Magandang Magandang gabi. gabi din po, Brother Jay. Maayong gabi po. Basta po kayo? Rinig ba? Mabuti po kami. Ayun, ha? Saan? Oh? Saan daw ba? Parang dyan lang siya, di ba? Sa mga salubong? Magandang gabi po. Naririnig niyo Loud and clear po. Ay. Nawala na po. Buti pa si Ate Faye naka-shower nga. Mainit maglakad ng aso kaya after maglakad, shower. Oo nga, anong init sa labas. Sobra, parang nasa ano ka, pugon. Nasa loob ng pugon. Buti meron pong lakaran ng aso dyan. May park dyan. Dalawang park. Umiikot. Minsan hindi kami pumupunta ng park kasi ang dami ding aso. Dalawa yung dala kong malalaki. Kaya ang ginagawa ko, nag-iikot lang kami sa Sa kalsada. sada lang. Kamusta na, brother? Buti naman po. Sana kaya sila nawala? Nawala yung internet nila. magandang gabi po. Rinig niyo po ako? Yes Opo. po. Ayun, magandang gabi, Sister Fe. Brother Jay, kamusta na ikaw, Sister Fe? By God's grace, mabuti. Kayo po, kamusta? Next week, exam na naman. Woohoo! Ang bilis. Yun daw. Amen. Kayo po, Brother Jay. Okay ka na ba? Okay na po. Mabuti po. Oh, praise God. Sure ka, okay ka lang talaga. Amen. Ayan. At ang ating pong pastorales ay malinaw naman po, hindi naman po mabagal ang aking boses. Malinaw naman po. Kasi may isa. Try natin ang Sa tingin ko po kasi ang may problema yung aking laptop, hindi po yata maayos ang reset. Sa tingin ko po kasi ang may problema. Ayaw.
Wala po kayong sound. Ganyan din yung sa akin kapag laptop. In-exit ko na po yung isa. Ano pa? Ayan, Papa. She's strong, independent baby. Say hi. Hi, David. Hi. Hi daw. Hello, David. Saka yan si David saan yun nagsasalita o nakikita. Wala ng audio. Wala po kayong sound, Pastora. Wala po. Kaya. Say hi to hi. Hi. Walang audio si Pas. Pas, i-restart mo pas. Ang tawag nito. Mag-join ka ulit. Ganun din nangyari sa amin eh. Hindi siya walang sound. Mag-exit ka muna pas tapos join. Oo!
Ayan, rinig niyo na po ako? Yes po. Thank you, Lord. Hindi po kasi gumana yung aking isang laptop. Ayan. So, paumanhin po for the technical difficulties. Ganyan. Ayan, tayo po ay magpapatuloy na po sa gawain ng Panginoon sa umagang ito. Ay, sorry. Sa gabing ito pala. Pang-umaga pa ako. Ayan. At si Pastora Les po ay wala sa ngayon at siya po ay nasa ano. Huy! Okay na. Exit ka na, exit na. Okay na tayo. Andito. Ang pastorales po sa ngayon po ay nasa exit po. Ayan. So, kaya po ako po muna ang magpapacilitate ng atin pong gawain sa pananalangin. And before anything else po, tayo po muna ay bago po tayo umawit sa ating pong Panginoon, ay invite po muna Sir Carl to open us in prayer po. Okay. Magandang gabi mga kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord God. Salamat sa gabi nito, Lord God, na patuloy mo kaming ginagabayan, Lord God. Lord God, ikaw po magiging sentro na itong gawain na ito, Lord God. Walang magagawa ang kaaway, Lord God. Ikaw lang po ang kapukyan na Lord God. At sa gabing ito, Lord God, na ang gagamitin mong speaker, Lord God, na gamitin mo siya, Lord God, na maging mouthpiece, Lord God, na mabahagi po ang iyong mga salita, Lord God, at mayroon kaming napupulutang aral at magagamit namin sa araw-araw, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord God, kami po ay dalangin po namin, Lord God, aming mga kapatid, Lord God, na nasa trabaho, Lord God, nasa sa labas pa, Lord, iingatan mo sila, Lord God, covering your precious blood, Lord Jesus. At Lord God, sa gabing ito, Lord God, ikaw lang po ang aming pasalamatan at pupurihan. Walang magagawa ang kaaway. We claim to this night is a victorious, Lord God, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Salamat. Ikaw lang pupurihan. Pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. At tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Sabi nga daw ay ang pagpupuri at pagsamba daw po natin sa Panginoon, hindi lamang daw po ito isang paraan o hindi lamang daw po ito isang obligasyon natin, kundi isa din po itong paraan para ang bawat lyrics ng ating aawitin sa gabing ito, aawitin natin para sa Panginoon, ay isa din pong declaration, isa din pong prayer, at isa din pong way para ma-release natin ano man yung pagod, ano man yung hirap na pinagdaanan natin sa mga araw na nagdaan. At least through praise and worshiping the Lord, ay parang kung sa ano po yung nai-connect natin ang ating sarili sa ating Diyos sa pamamagitan na nga po ng pag-awit at pagsamba. So, awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin siya ng papuri kay Yahweh. Amen. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari,
lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, kapag kailanman hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah, O Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Kailanman hindi ka nagbabago. Ang iyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin kailanman hindi nagwawaliw. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat sa patuloy mong pagsama sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sapagkat Ikaw ang aming Diyos na malalapitan, tanging maaasahan, tanging sandigan sa lahat ng mga kalagayan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magpatuloy po tayo sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Ulit na, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon. Sambahin ka sa Spirit at sambahin ka nitong aming kaluluwa. Sambitan ka ng mga papuring awit ng aming kaluluwa. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Na po, Panginoon. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin.
dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Hallelujah, O Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, palagi kang naririyan para sa amin. Kaya nga, Panginoon, ang patuloy na desire ng aming puso na kami inyo pong mapagharian, na masunod namin ang tanging kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumakalinga sa buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin ng higit sa pagmamahal mo, Panginoon. Sa higit sa pagmamahal namin sa aming mga sarili. Ikaw ang Diyos na patuloy na naririyan. Ikaw ang Diyos na patuloy na nakikinig. Ikaw ang Diyos na patuloy na nakakakita sa kalagayan ng bawat isa sa amin. Kaya naman, Ama, sa gabing ito, salamat sa kalayaan na kami po'y makapagpuri at sumamba sa inyong dakilang pangalan. Salamat sa kalayaan na kami, Panginoon, ay nakalalapit sa inyong banal na presensya. Salamat sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng kapahingahan. Binigyan mo ang bawat isa sa amin ng kagalingan. Binigyan mo sa amin, Panginoon, ang panalangin ng puso ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Kaya naman, Ama, sa inyo po namin tinataas ang lahat.
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Ayan. So, bago po natin mapakinggan ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, I invite muna po ang bawat isa na magpahayag o mag-testify. Baka po may mga gusto pong mag-testimony for tonight's prayer meeting. Open nyo lang po ang mic ng bawat isa. May gusto po bang mag-testimony? Magruleta na lang, Pastor. Ano pa? Magruleta po. Oh, sige po, sige. Roleta tayo. May roleta ba dyan? Sige nga po sa atin pong media man. Baka po may paroleta dyan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka. Namatay ata. Namatay. Ang aircon. Patayin mo muna, tas baka sobra lang gawa ng maghapon bukas. May gusto po bang mag-testimony? As Ako po ay magpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa mabuting sa kalakasan, sa araw-araw, sa buong pamilya, maging sa kasi ang magising ka sa pag-umaga is a great privilege na binigay na sa atin ng Panginoon for another breath na nagkaloob niya sa araw-araw, sa strength na kanyang nire-renew sa araw-araw. Yun ang pinapasalamatan ko sa Panginoon. And to God be the glory. Yun lang. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Meron pa po ba? Pasalamat. Ako po, Pastora. Amen. Ako po, Sige po, nagpapasalamat din sa binigyan pa ako ng nakaraan na birthday ko. Salamat sa Lord. Siya yung salamat ako. Birthday to you. Tapos, Happy dumating din yung birthday to you. dumating din natuwa din ako kasi dumating din yung kapatid ko na nagsimba. Nagpakita din kasi lagi ko niyaya yun, hindi nagpapakita. Pasalamat din ako sa Lord na dinala siya dun sa lugar na yun. Sana po i-invite ko sana siya sa prayer meeting ngayon kaso lang i-add ko pa siya sa group. Kaso next time na lang siguro i-invite ko siya sa prayer meeting. Pero pasalamat din ako sa Lord na sa pag-iingat din sa trabaho, sa aking asawa din na sobrang busy na rin. Salamat sa Lord kasi kung hindi ka sa kanyang habag at pag-iingat ay nandyan lang lagi at tayo laging kakapit sa kanya. Thank you, Lord. Ikaw lang po ang pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Lord. Salamat po sa testimony ni Sir Carl. Ayan. Sino pa po? May gusto pa po mag-testimony? Mamila. Siya po ang speaker, Brother Jay. Ako rin po nagpapasalamat sa Lord sa 5 araw na tulog. Amen! Yung araw na tulog daw. Yung katawan po natin ay hindi nagsisinungaling talaga pag kinabuso natin. Amen. Pero ganun pa man, salamat sa Lord sa kagalingan niya. Salamat sa mga kapatid na dumalaw na hindi nakapasok. Salamat kay Sir Dan. Salamat sa mga paprutas niyo po.
Alam ko yung sakit na to partly because of a battle na hinaharap ko, pero nakikita ko na yung liwanag kung bakit siya dumating and kung bakit ko siya nararanasan. So, and slowly, kanina nakita ko na yung possible reason why, pero ang Lord na ang bahala. So, sabi ko sa Lord, Lord, contento po ako kung anong meron ako ngayon, pero kung may gusto kang gawin sa buhay ko, ikaw po ang siyang bahala. And Amen. minsan yung katigasan ng ulo natin nagmamanifest sa katawan. Di ba pag binabattle natin yung isang bagay, yung katawan natin yung nagsasuffer, pero ganun pa man, salamat sa Lord, alam kong may ginagawa siya, and usually pag may ginagawa ang Lord, talagang nilulugmok tayo until magugulat na lang tayo may breakthrough na pala. So, God be the glory. Kung ano man yung gagawin niya, sa kanya ko na lang po pinagkakatiwala, kasi sa ganang akin ay walang-wala po ako. Ako po ay isang zero sa Panginoon. Pero si Lord po siya po ang nakakaalam ng lahat. So sa kanya po ang papuri at pasasalamat. Amen. So, salamat sa Panginoon. At talagang kami nga po ay nung mga panahon na hindi namin kayo makontak, ay hindi kami magkaintindihan. Paano ko kontakin si Brother Jay? Hindi nagre-reply, naka-online, 5 hours ago, 6 hours ago. Humabot lang maghapon, din na matawagan. But salamat sa Panginoon. At kayo po ay okay. Ayan. At nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Sabi nga po lately nga, lagi kong nakikita nga yung mga post na dapat talaga makinig tayo sa ating mga katawan. Kasi sabi nga kapag tawag dito, yun yung mga nakikita ko laging post na makinig tayo sa ating katawan. Sabi nga kailangan din minsan ay magpahinga, kailangan din minsan talaga mag-stop muna sa mga bagay-bagay kung talagang napapagod na. But ang isa sa mga naging realization ko doon na talagang hindi dapat lang tayo basta sa katawan makikinig. Makinig tayo mismo sa Diyos. Ayan. Dahil minsan kung bakit tayo talaga ay dumarating sa mga ganitong kalalagayan. Dahil may mga ipinakikita na sa atin ang Lord ay matigas pa ang ating ulo. Doon. But ganun pa man, sabi nga po ay ang tanging ang Diyos na nakakaalam ng lahat, at talagang ang sabi nga po ay if there's a breaking, there's a breakthrough. And let's claim that the Lord is working behind those kind of situation. Amen? And meron pa po ba gusto mag-testimony? Ako rin po. Dinig ka din. Salamat po Hoy, dito ka. nag-reply si Brother John Jay. Hindi ka kita. Hindi ka rinig. Salamat din po sa Lord. Isa na yung naalaman namin okay naman yung kalagayan ni Brother John Jay. So, muntik ko lang i-report sa sa police. Muntik na mag-report kasi maghapon Doon ako sa na. guard. Missing person na pala. Missing in action person. Sabi, bakit ka naman itong Brother Jay nakapagbati pa sa birthday ni Sir Carl? Hindi online hanggang hapon. Nangyari. Amen. Also, I would like to Sobrang thank the tulog. Lord. Nagising ako mga 5:30 na yata yun. 5:30 ng Hapon? At least. At least 5:35 nakatulog. mga hapon. Grabe. Okay, nakapahinga. Ayun, sa akin naman, I would like to thank the Lord for the guidance, protection ng bawat isa sa pamilya, and also ngayong araw din ay pinausap ako ng manager namin kasi tapos na ako sa provisionary. So
So 6 months. Tapos na po ako sa probinsya na sa ngayong bago ang trabaho. Ang bilis parang kailan lang po nagaganap po ng bagong trabaho. Tapos ngayon 6 months na. Isip na nga po ulit ako maghanap po. Joke lang po. Ayun. Salamat sa Lord sa provision, sa guidance, sa kalakasan. Despite na minsan struggle din sa pag-shoot sa labas kasi sobrang init ngayon. It's favor na na nabibigyan tayo na ako ng kalakasan ng Panginoon, and also sa family, sa health. Maraming salamat sa Panginoon for the guidance, the protection, and sa kagalingan ng mga may sakit sa bawat isang kapatiran. Ay salamat sa Panginoon. And always, lagi natin i-check natin yung mga yung mga Kapatiran. may mga nararamdaman tayo, kailangan magpa-check up po agad tayo for our for the family din po natin na nagmamalasakit sa atin. Minsan kasi isipin natin kaya natin to. Pero despite ng pag nagpa-check up na to, ando na pala yung mga sakit. So kailangan din natin ng bantayan din at alagaan din natin yung sarili. And ganun din nakaranas din po kasi ng nung sakit hindi na po sa tenga, kaya minsan mga past few weeks na po, medyo masakit po yung dito, parang yung sa tenga, parang Hindi dito, na siya makarinig. hindi ako makarinig po dito. So, ito lang narinig ko. Medyo mahina yung pandinig ko, tapos di na ako nakaano po. Tapos, ayun, pag magpapacheck up na sana ako, and under renewal yung namin, insurance. So, ayun, pinacheck ko na lang kay Matt yung yung tenga. May dumi lang po pala. Ang laki ng tutuli. Hindi kasi po. Ay, papaano pa rin po kami magpapa-check up after ng renewal ng insurance. Kasi last time po nagpa-check up kami para meron po ditong suddenly parang may lumalabas dito sa akin. Parang first time ko na doon na-encounter po yun. Parang natatakpan din yung pass ng dito sa wax. Then, naalis na yun ng doktor. Tapos, after several weeks din, bumalik po ulit. So, ayun, pray na kagalingan ko sa Panginoon. Pero sa ngayon, nakakarinig naman po ng maayos-ayos. Wag po. So, salamat sa Lord sa kagalingan sa sakit nararamdaman. Amen. Salamat sa Salamat Lord sa for your Panginoon. Panginoon. Nakakarinig kapag binulungan may sahod na. Lumalakas yung pandemic. Lumalakas sa pandinig kapag sabi na may yun po ang reason kung bakit there are times na hindi siya ngayon makasali sa tawag dito, sa practice, or hindi siya makaayos ng pagsasonglit dahil nga nagkakaroon ngayon ng problema ang kanyang tenga. Ayan. So, ganun pa man, salamat sa Panginoon, sa protection, sa pag-iingat. At maging ako po ay nagpapasalamat din po sa Lord. Ako po ay nasa 1 week, nung last week po, ay ako po ay nag-sign na ng aking resignation sa aking pong company, sa company namin ngayon. And to God be all the glory dahil ayaw po nila akong payagang umalis. Ayaw po nila akong payagang umalis. Ganun pa man, ay sabi ko nga, ay parang gusto nilang i-counterpart yung na-receive kong offer sa bago kong employer. But the thing is, ako po'y naniniwala na ang ibinigay sa akin ng Panginoon na opportunity. I mean, ang dumating na trabaho yun ay opportunity na binigay sa akin ng Panginoon para naman po maalagaan ang akin pong mental health. Kasi ang isa sa dapat din po nating inaalagaan bilang isang Kristiyano ay ang ating pong mental health. Dahil simula po nung magkaroon po kasi ng merging doon sa company namin, ay talagang
yung bagamat walang worry sa akin, ang naroroon po kasi araw-araw mong maririnig yung worry, araw-araw mong maririnig yung mga toxic things na which is, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako makakatagal sa environment na ganito dahil kapag ako nanatili sa ganitong environment, baka mamaya ako na din po yung toxic. Sabi ko, Lord, ayoko pong ako'y magiging cause ng pagiging toxic or di kaya magiging way ako para maging toxic. Matuturuan ako mas maging toxic din sa ibang tao. And I praise God dahil hindi pa ako nag-a-apply, nag-update pa lang po ako ng CV at hindi pa po ako nagpasa-pasa. Naka-receive na po ako agad ng invitation for interview. And I acknowledge that one is a God-answered prayer. And in the same way, na kung saan talagang hindi rin po mapapabayaan natin ang ating pag-aaral po sa Bible School. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naroon po yung provision, naroon po yung pagsama niya sa aking buhay. And kahit sabi nga dumaan sa malungkot na pangyayari sa aming tahanan, ay ako po'y nagpapasalamat dahil maniwala po kayo't sa hindi. Opo, nakakaalala ng lungkot. Yan, minsan nag-aalala ka. Pero minsan mapapaiyak ka na lang pag naalala ko po yung aking kapatid. Pero on the other side, masaya po ang puso ko dahil naririyan po ang bawat kapatiran, naririyan po kayo, ang bawat isa sa atin na siyang patuloy na kumukomfort sa aking pamilya. Kaya sobrang na-appreciate ko po ang talagang support na receive namin sa bawat isa, sa buhay po ng bawat isa. And yun nga ay nakakapagpatuloy at in the same way, talagang ang Lord po ay nagtuturo na talagang sabi nga ang buhay po ay maiksi lamang, ang oras ay hindi natin hawak. Tanging ang Panginoon lamang ang nakakakontrol ng lahat ng bagay. And if God is giving us a chance, a time to do what is, yung parang para maipa-express natin yung pagmamahal natin sa ating mga pamilya, maipa-express natin yung time para mag-rest, yung time para mag-heal, then grab that opportunity. Wag daw po nating i-miss kasi ito po yung way din ng Panginoon para maipakita yung kadakilaan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. So, yun lamang po ang aming testimony and palakpakan po natin ang Panginoon sa gabing ito. Ayan. Bagamat po'y napatagal po ang ating testimony, hindi ko na din po patatagalin ang introduction ng ating pong tonight's speaker ay si Mamila. Dito nga, mother. Kaya ng microphone. Ayan. Gusto mo ng mic? Hindi nga, may pwede akong kumalik ng mic. Bago tayo magpasimula, tayo pong manalangin muna. Lord, maraming salamat sa gabing ito na kami patuloy na naririto upang sa aming gawain, Lord. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran na dumalo rin sa gawain na ito. Naway ang aming panalangin, Panginoon, na itong mga salita na binigay mo sa akin, ito ay may bahagi ko at maunawaan namin ang ibig mong sabihin. Lord, maraming salamat sa gabing ito at tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magsimula, itong sa gabing ito ay may pamagat na kadikalaan mo nahayag na sa iyong nilikha. Napipilitit na. Kung hindi sa ating buhay, minsan ay makakaranas tayo ng mga pagsubok. Sino sa inyong hindi nakaranas ng pagsubok na halos na kayo ay questionin nyo na ang Panginoon? Bakit ba nangyari ito? Bakit ganito ang aming prayer na nais ay hindi masagot-sagot ng Panginoon? Iyon ang mga katanungan sa isip natin na minsan akala natin lahat ng ating panalangin ay
oo lang na oo ang Panginoon. Akala natin na lahat ng ating hiling, ibibigay ng Panginoon. Pero kung tutuusin, hindi pa tayo nanalangin, ito ay naibigay na niya sa atin. Hindi pa natin naibukas ng ating mga bibig, hindi pa natin nailapit sa Kanya. Ang Panginoon ay naririnig na niya, nababasa na niya ang ating mga isip, at una-una siya ang nagbigay na para sa atin. Itong i-share ko nga salita ng Panginoon. Sa awit 77, chapter 6, verse 14. Ako'y nagbulay-bulay sa silid kong gabi-gabi, ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako bagay Panginoon, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandang loob mo, iba ay nakalimutan mo na, wala na ba? Kung tutuusin na itong mga talata, parang tanong sa Panginoon kung ang ating mga panalangin na hindi na itutuloy-tuloy, hindi nasagot. Pero sabi pa nga dito sa verse 10, ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikan, gunitain ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y nagbulay-bulay, ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ang tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyong ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Yan ay kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Amen. Sabi nga dito, kung ang ating naranasan na mga pagsubok sa buhay, yun lang ang ating tinitingnan. Hindi natin naisip na mayroon palang mga magagandang ginawa ang Panginoon. Noong hindi pa tayo nakakilala sa Kanya, ay ginawa na ng Panginoon ng Kanyang para sa atin para sa ating buhay. Isipin ko lang, minsan ay naisip ko, sabi ko nga, bakit Lord, noon nga, sabi ko, ngayon kung kailan pa palagi ako naglilingkod sa iyo, binuhos ko ng aking buhay para ako maglingkod sa iyo, bakit nakaranas pa ako ng ganitong pagsubok? Ilang araw din, bago ito na aking napag-isipan, sabi ko ay, parang wala din ako kwenta nga patuloy sa paglingkod sa Panginoon. Sa naranasan namin mga pagsubok, simula nung nangyari sa aking anak, doon talagang napag-isip ako nga, sabi ko, lahat naman ay halos iluhod ko na sa Panginoon, pero talagang hindi binigay ng Panginoon ang kanyang gusto. Hindi binigay ng Panginoon yung nais ng aking puso. Sa bagamat, pinaalala sa akin, ano ka ba noon? Ano ka ba noon na hindi mo pa ako lubos na kilala? Kung titingnan ko ang buhay ko noon, talagang napakalayo sa buhay ko ngayon. Kaya napag-isipan ko, sabi ko nga, tama pa lang Panginoon. Hindi lahat ng bagay na gusto ko na ibigay niya. Hindi lahat ng nais ko ay kanyang ibibigay. Kundi ang Diyos ay may pamaraan. Ang Diyos ay may dahilan kung bakit nangyari ito sa aking buhay. Sabi ko nga sa sarili ko, oo nga naman, ang buhay ko noon ay napakalayo na sa ngayon. Bakit hindi ko iyon naalaala o bakit hindi ko yung pinanghawakan na noon ay hindi ako masyadong naglilingkod sa Panginoon, pero binigay na ng Lord ang lahat para sa akin. Simula pa nang umangat ang buhay ko, ang aking pamilya, hanggang nakarating kami sa ganitong sitwasyon, iyon ay binigay na ng Panginoon na hindi pa ko noon na masyadong naglilingkod sa Kanya. Pero ngayon, bakit ako naglilingkod sa Kanya? Bakit may pagsubok pa rin? Ayun ang ng Panginoon. Yun ang atin minsan ay tinatanong sa ating sarili. Pero huwag nating kalimutan, ang Diyos ang may plano sa ating buhay. Ang Diyos ang siyang kumikilos sa ating buhay. Tayo lamang ay sumunod at
pagbulay-bulayan natin pa ang kanyang mga salita, kung paano siya nagmahal sa atin. Kung tutusin, siya ang unang nagmahal sa atin. Makasalanan tayo, pero niligtas siya tayo. Lahat yun ay binigay ng Panginoon na hindi natin kaya tanungin pa siya kung tayo makakaranas ng pagsubok. Sa buhay natin, minsan nakakaranas tayo ng pagsubok, subalit masigit pa binigay ng Diyos sa atin. Alalahanin natin ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga sa kanyang salita. Sandali. Ang kanyang salita kung bakit tayo ay nakaranas ng pagsubok, hindi natin isipin na ang Diyos ay talagang sinusubok niya tayo, kundi kailangan lang natin na tayo ay magpapatatag at sumunod sa kanyang mga kalooban. Ito ang sabi ng Panginoon sa 1 Korinto verse 10. 1 Korinto verse 10. Verse 1 Korinto 10-13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Kung tutuusin, ang lahat ng mga salita ng Panginoon ay talagang na-relate talaga ako doon. Gawa ng kung isipin nyo nung nangyari sa amin, talagang lumpay-pay ang katawan ko, hindi ko maintindihan ang sarili ko, pero pinalalahanan ako ng Panginoon. Lahat ng pagsubok na yan, hindi lang ikaw ang nakakaranas. Madami pa ang nakakaranas, hindi lang ikaw. So, ang pagkaiba lang, tayo ay na lumalapit sa Panginoon. Hindi natin iniisip na kung ano pang isipin natin, kundi iniisip natin na, ang Diyos na ang bahala sa amin. Ang Diyos ay hindi niya tayo iwanan, hindi naman tayo pabayaan. Ang isa lang hinihiling ko sa time na iyon, sabi ko, Lord, palalakasin mo ang loob ko. Huwag mo ko iwanan, at ikaw lang ang aking sandalan. At sa panahon nito, palabas ay nakakalipas lang isang linggo, siguro walang nakakaisip, baka isip na iba, ano lang, pas okay ako o hindi okay. Pero sa totoong buhay, nakakaranas din ako ng lungkot, pero ako'y nanalangin noon sa Panginoon na bigyan ako ng lakas. Yun lang talaga sabi nga na malabanan kong lahat ng lungkot. Pero ito ay talagang binigay ng Panginoon. Kahit na may kirot sa aking dibdib, pero nandoon yung control ng Panginoon na alam ko na hindi niya ako pabayaan sa aking pag-iisa, hindi niya ako pabayaan sa aking kalungkutan, at alam ko ang kaaliwan ko lamang ang pangalan ng Panginoon. At ito'y kaunting share lang ito, pero at least na, ito matagal ko nababasa ito, nung nakakaranas kami ng pagsubok. Ito ang pinalala na ng Panginoon sa akin na hindi lang ako ang nakaranas ng pagsubok na ito. Saka sabi ko nga sa Panginoon, salamat Panginoon dahil answer prayer ako na bigyan ko ng kalakasan na maharap ko ang lahat ng aking mga pagsubok. At ito ay aking matatagumpayan. Kaya sa gabing ito, binabalik ko ang papuri, pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. Okay, ayun na. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord. Talagang, sabi nga po, there are times na talagang tayo po bilang isang tao ay may mga initial reaction na mapapatanong na, Lord, bakit? But, ang Lord po ay hindi madamot magbigay ng kanyang kasagutan. Minsan lamang po, kaya hindi agad-agad sumasagot ang Lord dahil we are still not in the right heart, in the right condition para i-receive yung sagot ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And the Lord is patient ang Panginoon ay patient to wait
hanggang tayo po ay maging ready at maging willing to accept those answers na hinihingi natin sa Panginoon. Sabi nga, hindi lamang po tayo dumaranas sa iba't ibang pagsubok. Maraming mga taon dumaranas. Pero isa sa mga pangako ng Panginoon, hindi niya tayo hahayaan na subukin ng higit sa ating makakaya. I imagine po, dun to po sa ating pong pinag-aaralan na sa Book of Job. Imagine niyo po, sabi nga po doon sa 1 Corinthians ngayon na sa 1 Corinthians, sabi nga hindi hahayaan ng Diyos na tayo subukin kung hindi natin ito makakaya. Imagine yung laki ng pananampalataya, yung laki ng tiwala, yung laki ng ang pagmamahal ni Job sa Panginoon. Sa laki ng pagsubok na kanyang dinanas, sa laki ng mga trials na kanyang naranasan, ni minsan may mga times na talagang masasabi na lang niya na, Lord, kung ganito lang din naman na maghihirap ang aking buhay, kung ganito lang naman na panay paghihirap lang ang aking mararanasan, sana hindi mo na lang ako hinayaang isilang pa. Diba? Napagano na lang din si Job. But tingnan niyo po ang Panginoon, hindi siya sumagot. Kasi bakit po? Dahil ang isa po sa pananaw ko doon, hindi sumagot ang Panginoon sapagkat ang puso pa ni Job ay nasa panahon na kung saan ay nasa kanyang sariling pananaw pa. Hindi pa niya nasa moment siya nung kung saan talagang nararamdaman niya yung hirap, tinitiis niya yung hirap. And sometimes God is allowing that na parang ma-internalize lahat ng mga nangyayari. Ma-absorb muna natin ang lahat ng nangyayari bago ang Panginoon sasagot. Bago ang Panginoon kikilos. Bago ang Panginoon ipapakita ano ba talaga yung purpose. Bakit niya inalaw ang isang bagay. And ganun dapat. Sabi nga po sa ating buhay pananampalataya, tayo daw po ay nasa sa race. Hindi dahil, yung race na hindi pabilisan, kundi race na kung saan patatagan. Bakit? Dahil may mga nauuna na nahuhuli at nahuhuling nauuna. Bagamat ang isa sa paalala sa atin na Panginoon, maging matatag tayo, sabi nga, towards the race, sa race na ating nilalakad, na ating tinatahak. Sapagkat, sabi nga, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. At bilang tayo daw po na binigyan pa ng Panginoon ng chance na patuloy na maranasan ang grace at mercy niya sa buhay na ito, talagang let's grab this opportunity na mas mapalalim, mas mapatibay ang ating pananampalataya dahil ayaw ng Panginoon na ang lahat ng ating pagpapagal ay mabaliwala. Kaya yun nga po, salamat po sa Panginoon sa mensahe na ibinigay niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung meron pong gustong magbahagi ng kanyang insight, feel free to open your mic po. Meron po ba? Amen. Malinaw naman po ang mensahe ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ayan. At ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pong mga prayer items for tonight. Ito po yung ating pa rin pong mga usual prayers na ating pong ipinapanalangin every week. Di ko po sure kung Brother Jay ay meron kayong list. Ayan. Ayan, salamat sa Panginoon sa buhay po ng atin pong kapatid na patuloy na nagagamit po sa atin pong mga ganitong gawain. Ayan po, yung atin pong mga prayer items, ayan. Ang atin pong magiging prayer focus po ay ang Adili, yung gratitude and unity. I really thank the Lord talaga for the initiatives, for the leadership and unity that we have sa Adili po. And patuloy natin ipagpasalamat po ito. Patuloy din po natin ipasalamat yung ministries na meron po ang iglesia. Sabi nga po, may hindi pa tayo ganun talagang kasubok
subok na subok when it comes sa ministry, but there is talents and resources talaga na ang Lord ay pinoprovide. And I pray na ipanalangin po natin na ma-maximize po yung mga talents and resources na meron po tayo. Kasi sabi nga, isa po sa patuloy na ini-impart na ang isa sa inaasahan po sa Adili ay magiging intentional po ang ating pong discipleship, magiging intentional po ang pag-growth ng ating ng iglesia ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya evangelism po, ipanalangin po natin ang evangelism and spiritual growth na tayo po bawat isa ay matuto po at maturuan. Yan nga po, maturuan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And magkaroon din po at magpatuloy po tayo sa pananalangin na ma-serve po ng Adeli ang purpose ng pagkakatayo ng Panginoon sa gawain ito dito po sa Dubai. Sabi nga po, loving God and loving people. Let's pray for the spiritual growth. Let's pray po through our personal relationship sa Panginoon. Yan, yung devotion natin, yung prayer, yung meditation. Let's pray po na patuloy na yung health and wellness po ng bawat kapatiran ay ma-maintain. Ayan. Tapos yung good health din po within the church talaga. Yung discipline na meron po tayo within the church din po. So maganda din po na ito po ay patuloy na ma-practice sa Adeli. And let's continue to pray for the provisions and blessing. Yan. Ito pong provisions and blessing para po ito sa mga kapatiran na may mga work, may mga businesses, and ating pong financial stability. So, ito po ay magkasama na. Ihiwalay po natin ang church from 1 to number 4 po. Ayan. So, I ask for Sister Fe po para po ito ay ipanalangin na number 1 to number 4. Ako na po ang bahala doon po sa brethren na spiritual growth, health and wellness, provision and blessing po. Ito na pong, kami na po ang bahala po sa mga kapatiran. I ask po Sister Carl para naman po sa atin pong Ha? Brother Carl. Ay, Brother Carl. Ang sabi ko. I ask naman po Brother Carl para po sa pray for the nation. Ayan, yung peace and harmony, economic prosperity, good governance, and resource management po. And I ask po for Brother Jay para po sa spiritual awareness. Ito po naman ay for the world. May more people continue to know Christ. So let's pray for the world, global peace and stability, suffering people, mental health, and pray for all our loved ones, family, relatives, friends who have not yet know God. So, lahat po ay nabigyan ko na po ng task. Ayan. So, Sister Fe, pasama na din po doon sa Adeli po ay ang patuloy na yung ating pong upcoming Sports Fest. Ito po ay sa August 31 po. May location na po tayo doon. At saka So, sa may Al-Kahil. Al-Kahil Gems School po yun. Lapit lang. Walking distance lang. No? Walking distance lang talaga. Pagkalabas natin ng church, yun na. Joke. Pero yan po yun. Sa may Al-Kahil po, Gems, yun. Sa August 31 po siya. So, pasama na po sa prayer kasi po ito po yung one way din po para po tayo makapag-invite ng mga unbelievers din po. Yun. So, tayo po ay sabay-sabay na manalangin and I request po Brother Jay to close us in prayers po. So, tayo po ay manalangin ng sabay-sabay.
Amen. Sige po, Brother Jay, for the closing prayer po. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, sa inyong mga salita na amin pong narinig. Salamat po, Panginoon, sa oras na kami po ay nagsama-samang lumapit sa inyo at manalangin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na ikaw ang patuloy na magpalakas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kami yung aming mga kapatid na hindi po namin nakasama. Salamat po, Diyos, sa inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila, Panginoon, sa kanilang trabaho, O Diyos. Ikaw ang patuloy na mapupurihan, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa. Pagpalain niyo po lahat ng ginagawa nila, Panginoon, lahat ng mahawakan ng kanilang kamay, O Diyos, ay maging pagpapala. Lahat ng buhay na kanilang makakasalamuha sa araw-araw, Panginoon, ay makita nila ang kadakilaan sa kanilang mga buhay, O Diyos. Lord, we even pray for tonight, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kami po ay maghihiwa-hiwalay sa presensya, Panginoon, subalit kami po ay laging nagkakaisa, Panginoon, sa panalangin at sa pananampalataya. Nakasama ka namin, O Diyos, sa araw-araw na hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon. Salamat po sa inyong napakalawak na pag-ibig, O Diyos. Dalangin po namin na sa aming pananalangin sa bawat linggo, sa bawat araw, Panginoon, ay lagi ka namin mapapurihan, Panginoon. Mapangiti ka namin, Diyos. Lord, salamat po sa nagpahayag na inyong mensahe sa gabing ito. Ikaw ang patuloy na magpalakas sa kanya, Panginoon. Ikaw ang magpala sa kanyang buhay. Diyos, lahat ng nakasama namin sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na magliwanag sa kanilang mga buhay, Diyos. Lord, salamat po sa inyo po namin binabalik lahat. Nawala kayo, Pastor. Ayan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kanina pa ako nagsasalita, hindi pala ako ka-open yung mic ko. Praise the Lord po at maraming pong salamat sa buhay ng bawat isa na napatuloy na nagiging kabahagi po sa gawain ng pananalangin. Lagi niyo pong tatandaan, our labor to the Lord is not in vain. Lagi po tayo, ang Panginoon po ay nakatingin sa atin at ang Lord po ang bahalang magbalik ng siksik, liklik at umaako na pagpapala sa buhay ng bawat isa. Magandang gabi po mga kapatid! Picture! For documentation! Thank you po.
Thank you! Magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Nice.